You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus, I worship. You're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you, I worship. You're mending every heart. You are here, and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, it's who you are, Jesus, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. And that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus, yes it is, yeah. It's who you are, waymaker. Hey. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, yeah. Oh, even when
is who you are. You are waymaker, light in the darkness. Oh, his name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. Listen to this. That is who you are. That is who you are. Jesus. And that is who you are. Oh, I know that is who you are. Amen, amen, amen. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay sama-sama na pagbubulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon na sa ating midweek na ito. Kaya samahan niyo po ako mga kapatid at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit at lupa. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat. Ikaw ay mapagmahal na Diyos, mapagpatawad na Diyos. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya Lord, sa gabing ito, Panginoon, sa lamang po namin ipinakakatiwalang lubos ang aming pag-aaral sa aming midweek service na ito, Panginoon. Father God, patuloy niyo nga po ako, Father God, na samahan. Holy Spirit, guide me. Salitang mo lamang, Ama, ang siya pong lalabas sa aking mga labi. At right now, Lord God, kiniklaim ko na po ang katagumpayan sa gawain na ito, Panginoon. Buksan niyo rin po, Father God, ang tainga ng aking mga kapatiran, Panginoon, upang sa ganun, Lord God, makarinig po sila, Father God, ng mensahe na nagmumula sa iyo. At sama-sama po kami na kami ay magkaisa na talakayin ang nais mo, Panginoon, na mahayag sa mensahe na ito, Lord God. Salamat po ng marami, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, ang tema po ng ating Word of God na pagsalusaluhan sa gabing ito ay pinamagatan po itong Everything has a purpose. Amen. Hallelujah. Sabi po rito, the Lord has made everything for its purpose, for His purpose. Because God is good all the time, and all the time, God is good. Amen po ba? Ngunit bakit kadalasan sa tao may katanungang ganito? Kung God is good all the time, bakit pinapahintulutan niyang dumaan tayo sa iba't ibang pagsubok at kahirapan? Amen? Ikaw ba, kapatid? Naranasan mo na rin ba ito? Na minsan natanong mo rin po ang Diyos, Lord, bakit na andito ako sa sitwasyon na ngayon na aking kinalalagyan? So, don't worry, kapatid, sapagkat lahat naman po tayo o kadalasan po sa tao ay nagtatanong din po sa ating Panginoon kung bakit dumaranas din po sila sa ganoong trials. Amen po? So, sabi nga po dito sa unang Pedro, chapter 1, verse 6 to 7, ang sabi rito, ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maiksing panahon. Ngunit pakatandaan po natin, sabi nga po dito sa verse 7, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto at pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain,
at pararangalan sa araw ng mahayag si Jesus Christ. Amen? So maliwanag po no, na nakasaad po rito sa maiksing panahon lamang po pala tayo dadanas po ng mga pagsubok sa buhay. Amen? So wag po tayong mainip or wag po tayong sobra pong magpaka-stress o ma-depress na, magkaroon na po ng anxiety sa mga problema na mga nararanasan po natin at kahirapan, sapagkat ito ay may katapusan din at ito ay temporary lamang. Amen po. Hallelujah. So dito po kasi tinitest ng ating Panginoon kung gaano na po kalalim yung faith po natin sa Kanya, kung totoo po ba talaga nananampalataya po tayo sa ating Panginoon. Sapagkat God knows everything. Baka kasi kapag ang tao ay hindi makakaranas ng trials, makakalimutan na ang Diyos. At hindi na po, alam mo po yun, na parang nagmamalaki na sa sarili kasi feeling niya, siya po yung may kakayanan po ng lahat. Amen po ba? Pero hindi po alam ng tao na kaya po nangyayari po ang lahat ng bagay o ano man po yung meron siya ngayon or ano man po yung achievement na na-receive po ng isang tao, ito po ay dahil sa habag at biyaya ng ating Panginoon. Kung ikaw man kapatid ay nakapagtapos ng iyong pag-aaral at ikaw ay may magandang trabaho, nakapag-invest ng bahay, nakapag-invest ng sasakyan, or meron ka pang sariling negosyo, ito po ay kalooban ng ating Panginoon. Amen. Kaya dapat ma-glorify sa buhay po natin ang Diyos. Siya lamang ang dapat maparangalan at hindi po yung ating sarili. Amen po. Kaya naman, meron akong 3 A na katanungan na dapat po natin ito pakatandaan. Bakit katanungan at hindi po yung pwedeng encourage, parang ganon. So katanungan bakit? Kasi po, ito po ay kadalasan po nangyayari sa tao. Amen po? So ang number 1 nga po dito, ang katanungan po dito is, are you in trouble? Or ikaw ba ay nasa panganib? Amen? Kasi lahat po tayo ng tao nakakaranas nito na minsan nasa trouble po tayo. Minsan nasa alam niyo po yon, sa panganib po tayo. Pero bakit nandoon po tayo sa panganib na iyon? Sometimes po kasi kagagawan lang din natin, or minsan naman mayroong mga tao nagagalit sa atin, or may mga taong pangit yung term na parang naiinggit sa atin. So yung iba gumagawa ng way para mahulog ka sa bangin o sa kanilang patibong. Amen po, hallelujah. Ngunit ang sabi po rito, maggalak ka. So, bakit po tayo maggalak, kapatid? Nandun na nga po tayo sa trouble So, bakit po tayo maggalak? Sabi dito, sapagkat may ipapadala ang Diyos na tutulong sa iyo. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Kung ating alalahanin sa kwento sa buhay ni Daniel, sa aklat din po ito ng Daniel chapter 6. Ito po ay binasa ko, pinagbubulay-bulayan ko, doon ko po nalaman kung paano si Daniel hinulog o tinapon doon sa kulungan ng mga leon. Diba po? Dahil na rin po ito sa kagagawan ng mga kasamahan. Mga kasamahan po niya. Or in short, dahil sa inggit. Kaya nakabuo sila ng plano laban kay Daniel. Sabi dito sa Daniel 6:14-24, ang sabi po dito, nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong iniisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon uli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari, sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaaring baguhin ang alinmang kautusan sa Media at Persia. Dahil dito, inuutos ni Haring Dario na ihagi si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan. Amen? Uulitin ko, ang sabi po doon,
naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan. Amen po. So si Haring Dario po, no, nanalangin po siya na although hindi na hari po siya, pero naniniwala po siya doon sa Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba ni Daniel ng buong katapatan. Amen po. Next pa rito, ang sabi rito, ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng mga ministro para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, magdamag siyang hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. So parang nalungkot o nagdalamhati din po si Haring Dario sa ginawa po kay Daniel. Sapagkat itong si Daniel po ay tapat na lingkod at napakabuti pong lingkod niya. So nagiging paborito nga po niya si Daniel po, no? So kaya po napagkaisahan po si Daniel ng mga kasamahan niya dahil po sa inggit nito. So nalungkot po ang hari para kay Daniel. Kaya kinabukasan maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag. Ang sabi po rito, Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa leon? So tinanong po kaagad ni Haring Dario kung iniligtas po ba si Daniel ng kanyang Diyos na pinaglilikuran. Sabi nga niya doon, Diyos na buhay. Amen, sapagkat ang ating Diyos ay buhay. Amen po, hallelujah. Sumagot si Daniel, mabuhay ang kanyang kamahalan. Hindi po ako na pagkat ang bibig ng mga leon ay tinikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagagawang masama laban sa inyo. Amen. So ganun kabuti ang ating Panginoon. Even leon, kaya po niyang patikumin ang bibig po nito para po mailigtas po ang kanyang tapat na lingkod. Amen. So, wala po, ibig sabihin po rito, wala pong imposible sa ating Panginoon. Kaya po, wala po, hindi po nasugatan o wala man lang kagalos-galos si Daniel that time, no? Na kahit na nasa kulungan na po siya ng mga leon. Amen po, hallelujah. So next, ang sabi po rito, dahil dito labis na nagalak ang hari, ipinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leon nang siya'y inaahon, wala silang nakita kahit bahagyang galos sa katawan ni Daniel. Amen? Ang lahat ng may kinalaman sa paghagis kay Daniel sa kulungan ng mga leon ay ipinahagis doon ng hari pati ang kanilang sambayanan. Hindi na sila halos sumasayad sa kulungan ay nilapa na sila ng mga leon. Amen. So napakaganda po ng kwento sa buhay po ni Daniel nung nasa trouble siya o sa panganib po siya, di ba po? Ngunit ano ang ginawa ng ating Panginoon sa pagligtas po niya, di ba po, pinakita lamang doon ng ating Diyos kung gaano siya katapat sa mga anak niyang tapat din sa kanyang naglilingkod. So, yung mga tao na gumawa po ng hindi mabuti kay Daniel, naparusahan po sila at sila naman po ngayon ang hinagis sa kulungan ng mga leon sapagkat sila ay gumawa ng kasinungalingan, gumawa sila ng plano para ipakapapahamak po ni Daniel. So, anong nangyari sa kanila? Pati sambayanan po nila nadamay pa po sa ginawa po nila. So, ito po yung iisipin po natin mga kapatid. Kapag meron po tayong kung mayroon po tayong mga trouble o mga alam niyo po yung mga laban na nangyayari po sa buhay po natin. Kapag ito ay dahil sa kagagawan mo, ito po ay pagbabayaran po talaga. Ngunit kapag ito ay pinagplanuhan ka lang, pinagkaisahan ka lang dahil na rin po sa inggit or sa maling gawain ng ibang tao, si Lord po ang magtatanggol sa iyo. Kaya kapatid,
hayaan mo na kumilos ang Diyos sa buhay mo sa kahit anumang sitwasyon ng buhay na hinaharap mo ngayon. Patuloy ka lamang magtiwala, kapatid, at manampalatayang ang Diyos ay mabuti at walang mangyayari kapag sa Kanya ka lamang magtitiwala. Wala pong imposible sa ating Panginoong Diyos na buhay. Ayun, so glory to God po, no? So next naman po tayo, doon na po tayo sa number 2. So ano po yung number 2? Ang sabi po dito, are you in trials? Or nasa pagsubok ka ba? Amen? So, glory to God sa lahat ng mga tao na sa kasalukuyan is walang pagsubok na kinakaharap. Glory to God sa mga tao na super blessed. Glory to God sa buhay ng mga tao na mapayapa lang, peace, parang lahat peace lang talaga, no? So, ang sabi ko pa nga dito, kapatid, anuman ang hinaharap mong pagsubok sa buhay, ito'y gagamitin ng Diyos bilang buhay na patutuo sa lahat ng tao. Amen? So, bakit nga ba pinapahintulutan ng ating Panginoon na magkaroon po tayo ng troubles, trials? Ito po ay kasi magiging buhay na testimony natin, ipatutuo natin sa lahat ng tao kung gaano kabuti ang Diyos, kung paano nag-move o gumalaw ang Panginoon sa buhay mo. Amen po? Kaya nga po, kung ating alalahanin po ang buhay ni Job, alam niyo, masasabi ko po talaga na si Job na po siguro yung pinaka sikat na karakter ng Bible na nabasa ko, na grabe po yung trials talaga na nangyari sa kanyang buhay. So alam ko pong, alam niyo na po mga kapatid, yung buhay na di pinagdaanan po ni Job, no? So, di ba po, halos lahat kinuha po sa kanya, no? Pero nanatili siya sa kanyang pananampalataya. Hindi talaga siya bumitaw. Amen po? Kaya, yung pangyayari sa buhay ni Job, yun po ay hindi akalain ni Job na until now, magiging buhay na patutuo po yun sa lahat ng mga taong mananampalataya. At nabigyan po niya tayo ng pag-asa. Amen po? Blessed hope nga. So, nabigyan po tayo ng pag-asa ni Job na lumaban po. Kasi kung paano siya lumaban sa kanyang pananampalataya, dapat ganun din po ang gagawin po natin. Amen po? So, ang sabi po rito sa unang Korinto, chapter 10, verse 13, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya, kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Amen? Kaya kapit lang sa Diyos at huwag mag-atubiling lumapit sa Kanya. Amen. Hallelujah. So, napakalinaw naman po na dapat ay kumapit lamang tayo sa Kanya. Gaya po nga sa buhay ni Job, talaga pong kahit ano pa pong pang-uusig ng kanyang misis na bitawan mo na yung asawa, yung Diyos mo, yung sinasamba mong Diyos. Kasi wala ka namang mapapala niya, yung ginaganon siya. Pero hindi po bumitaw si Job. Ngunit patuloy po siya na talagang lumaban at talaga pong alam niyo po yun, talagang siguro, sabi niya siguro sa isip-isip niya, okay lang kung mamatay ako, at least mamamatay ako, nananampalataya ako sa nag-iisang Diyos. So, tayo kaya, sa sarili kaya natin, minsan dumarating din ako sa punto na may matinding trials, may matinding pagsubok, or may matinding sakit, no? So, sabi ko nga that time, sabi ko, Lord, siguro kung kukunin mo ako, gusto ko, Lord, na manatili ako, na strong yung pananampalataya ko. Kung ito na yung right time, Panginoon, na kukunin mo na ako this time, sabi ko, Lord, sana, or Lord, nasa piling mo ako. Yung nasa paraiso mo ako. Sabi ko, alam mo yun, ang sarap pong pakinggan na, welcome, my faithful servant. Di ba po? Kaya, kapatid,
Kung tayo man po ay, lahat naman tayo nga, di ba, nakakaranas. So, kapit lamang tayo sa ating Panginoon. At huwag mag-atubiling, lumapit sa Kanya, ipanalangin sa Kanya, at isuko sa Kanya kung ano po ang meron tayo. So, wag lamang puro panalangin, makikinig din po tayo kung ano yung sasabihin ni Lord sa iyo. Baka sabihin mo naman, hindi naman nagsasalita si Lord. Kapatid, tandaan mo, nagsasalita ang Diyos sa iyo. Gagamit po siya ng tao para iparating sa iyo ang mensahe na nais niya na marinig mo. So, sometimes, or kadalasan po nangyayari po ito, mag-open ka ng Facebook mo. Halos siguro lahat ng tao ngayon may mga Facebook po, no? Or even radio, or ano pa man mapapakinggan mo, preaching, panonood ng TV. Alam niyo po, mag-open ka, meron kang mga katanungan o meron kang problema na pinagdadaanan, may maririnig ka na isang tao na gagamitin ni Lord na regarding doon sa problema mo. At yung problema mo na yun, yung tinatanong mo kay Lord, Lord, ano yung solution? Ayun na po kapatid. Kung ano yung narinig mo, yun po yung solution. Kapit sa Diyos at ipagkatiwala lamang sa Kanya, because with God all things are possible. Amen po. Hallelujah. Hallelujah. So, next po, ang sabi po dito, you are blessed. Sabi ko nga po kay Lord, number 3 na po yun ha. You are blessed. Are you blessed? Ang sabi po rito. So, sabi ko, Lord, bakit kasama yung pinagpala? Kasi pinagpala ka na eh. So, bakit kasama? So, sabi ni Lord sa akin, balik ka sa title mo. Kaya nga, everything has a purpose. Sabi ko, ay, oo nga, no? Oo nga po, Lord, sabi kong ganon. So, are you blessed? Pinagpala ka ba, kapatid? Or, naiisip mo ba na, but Lord, ang dami nito. But Lord, parang everyday nakaka-receive po ako ng mga blessing na iba't ibang blessing. Yung blessing sa financial, nandun. Diba po? Yung blessing physical, healthy ka everyday. At yung blessing spiritual, yung malalim ka sa pananampalataya mo. Blessing emotional, yung bang panatag ka lang, yung para bang lahat, talagang parang blessed na blessed ka talaga. So, kapatid, sa financial, baka naman, hindi sa'yo lahat yan. Baka naman, kailangan mo rin yan itulong sa iba. Amen po. Sa kalakasan naman po, baka naman kailangan ka ng Diyos na maglingkod. Or kailangan ka ng Diyos na merong taong nangangailangan ng pagsiserve mo. Amen? So, sa emotional naman, meron pong tao na sobra pong lugmok na sa kanyang problema at kailangan mo siyang i-comfort ngayon. Kasi ikaw yung binigyan ng Diyos ng peace of mind. Ang lahat binigay sa'yo ng Diyos. So, kailangan kanya, kapatid. Kaya huwag kang mag-atubili na ipagamit ito sa ating Panginoon para po mas makilala po ang ating Panginoon. Amen po? So, doon naman po tayo sa spiritual. So, malalim ka na nanampalataya sa Panginoon at ang dami mong alam ng Word of God, ang dami mong mga patutuo. Kapatid, baka naman po meron pong isang kapatid o kakilala mo dyan na dilim na sa kanyang pinagdadaanan sa mga trials niya. Kaya ikaw po ang gagamitin ng Diyos na magiging ilaw niya, magiging asin niya. Kaya lumapit tayo sa lahat ng tao na nangangailangan po sa atin. Amen po. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga po, ang sabi po rito sa unang Korinto, chapter 9, verse 11 to 13, ang sabi po rito, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pasasalamat nila sa Diyos ang bukas palad ninyong pagbibigay at pagpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo Jesus.
Dahil buong pagmamahal nila, kayong idadalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kaloob niyang walang kapantay. So, pasensya na, medyo malabo na yung mata. Ayun, napakalinaw po dito, no, sa sinabi po rito na ipinapahintulot ng ating Panginoon tayo ay pasasaganain sa lahat ng bagay upang sa ganon, mas maitanghal, mas maiangat, mas mag-glorify, mas ma-honor ang ating Panginoon, mas makilala ang ating Panginoon. Kaya nga po, huwag tayong mag-atubiling tumulong din po sa kapwa natin sapagkat marami pong mga kapuspalad na magpapasalamat sa ating Panginoon dahil merong tao na hini po ang Diyos na makatulong po sa kanila at sa ganon, sila po ay matutong manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! Hallelujah! Kaya naman po sa ating conclusion, punta na po kagad tayo sa ating pagtatapos. Lagi po nating pakatandaan na ang lahat ng bagay ay may layunin o dahilan ang Diyos, kaya po ito nangyayari. Amen po? Kaya nga po sa Roma 8:28, yung pinakasikat po natin na laging pinag-aaralan po natin, lahat po ng bagay ay pinaglakip-lakip ng ating Panginoon para sa mas ikakabuti ng kanyang mga anak. Amen po. So, troubles, trials, blessings, ito'y kalooban ng Diyos sapagkat hinuhubog ng mga pagsubok ang ating makadiyos na pag-uugali at binibigyan tayo ng kakayanan na magalak sa ating pagsubok at kahirapan sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtatiyaga at ang pagtsatsaga ay nagbubunga naman ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Amen po? So ang dami po palang bunga ng mga pagsubok na nangyayari po sa buhay po natin. Ito po'y magpapatatag ng ating pananampalataya at ito po'y alam niyo po, matuto po tayong magtiyaga. Kasi sometimes meron pong mga time na kailangan po nating hintayin. Amen po? So, kailangan andun po yung pagtitiyaga po. At yun, yung katatagan talaga. Sapagkat sa Diyos lamang po natin matatagpuan ang lahat po ng ito, no? So, ang sabi nga po rito sa Hebreo chapter 10, verse 23 to 25. Ayun, chapter 23, ayun, ang sabi rito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang pangako sa atin at sisikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa lalo na ngayong nakikita natin na lalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. So, ayun na nga po. Dahil nga po sa pinahintulutan ng ating Panginoon ang mga pagsubok, ang mga troubles, ang blessings, sapagkat nais po ng Diyos na ito ay pinapalago niya tayo at ito ay magiging instrumento din na tayo po ay makapag-share din po sa iba sapagkat nalalapit na nga po daw ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya wag po nating kaligtaan na i-share po sa iba o dumalo naman tayo sa mga gawain o pagtitipon na kagaya po nito. Ano po ba ito? Yung pagpapaalala sa mga salita ng ating Panginoon, pagiging awareness po natin sa kanyang muling pagbabalik. Amen po. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. Ang dalangin ko na meron po tayong nakuhang aral po sa gabing ito na everything has a purpose. Amen po. So, lahat naman po talaga ay meron pong
purpose po ang Panginoon kung bakit po nangyayari po sa buhay po natin ang lahat ng bagay. Amen po, hallelujah. Kaya tayo naman po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Oh, dakila kang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, Father God, maraming salamat po minsan pa, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Salamat po sa katagumpayan, Ama, sa aming pag-aaral, sa midweek service na ito, Panginoon. Lord, ang dalangin ko, Father God, na marami po kaming natutunan, una pulot na aral na sa mensahe mo sa gabing ito, Panginoon, at ito'y tumimo sa aming puso at may apply naman po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Lord, Father God, wag nawa, Panginoon, panghinaan ang bawat isa kung sila man po ay nakakaranas ng troubles, nakakaranas po ng trials, at ang mga tao po nakakaranas ng blessings. Panginoon, ang dalangin ko, Ama, na ipaalala mo po sa kanila, Father God, na maraming tao din po, Panginoon, na nag-iintay din po na para po sila ay matulungan po nila, Panginoon. At ang dalangin ko, Ama, nawa wala pong ang mga taong pinagpala po, Panginoon, hindi po mag-atubili na tumulong sa lahat po ng mga nangangailangan upang sa ganun, Father God, patuloy ka na maitaas sa buhay po namin. Patuloy ka, Panginoon, na mag-glorify sa buhay po namin, Panginoon. Kay Lord God, sa gabing ito, maraming salamat po, Ama, sa iyo po namin ipinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging ngalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aking dalangin. Amen and Amen. Hallelujah.